Eto na, hindi na po papayag ang PNP. Napaikot-ikot at pinaiikutan sila nitong kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Naniniwala si General Nicolas Torre III or the second, tama na ba siya? The third, Regional Director ng Region 11, Davao Region nga po, ng PNP, na hindi na pwede yung ganito. Kailangan umaksyon sila at gagawin daw nila ito. Pakinggan po ninyo itong pagharap niya sa media at report tungkol sa kanyang gagawin at plano. Nandiyan siya, ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandiyan siya. Naniniwala si Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa loob lang ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City, ang leader ng grupo na si Apollo Kibuloy. Batay sa impormasyong nakuha ng Philippine National Police, may mga toldang nakatayo sa paligid ng compound. Bantay sarado umano ito ng mga miyembro ng KOJC na sinasabing ginagamit ng grupo bilang human shield. Pero sa Senate hearing noong August 5, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na hindi nila itinatago ang religious leader. Imposible naman kung nandun talaga si pastor. May isip naman sila eh. Alam naman nila eh. Meron naman sila mga tao nandun sa gilid, nandun sa ilan yung tao nandun eh. Kinundina rin ng KOJC ang tila pagkakampo na ng mga pulis sa tapat ng kanilang compound na ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga miyembro. Pero sagot ng pulisya, bahagi ito ng kanilang operasyon para mahuli si Kibuloy at 4 na iba pa na may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sexual abuse. Sinabi rin ng Davao Regional Police na handa silang pasukin ang compound sa Buhangin kung papayagan ng pamunuan ng KOJC para patunayang hindi nila itinatago ang kanilang leader. Mahigit 1,000 pulis umano na walang armas ang maaari nilang i-deploy para galugari ng bawat sulok ng compound na tinatayang may lawak na 30 hektarya. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Pagtitiyak ni Torre, patuloy ang police naniniwala management yung operations sa Davao, nasa loob si Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Aminado rin si Torre na malaking hamon sa kanilang puwersa ang paghanap at paghuli kay Kibuloy. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya. We cannot arrest a single person. Una nang nag-alok ang pamahalaan ng 10 million pesos. Sinasabi mismo yan ng atin na hong Regional Director ng Philippine National Police sa katauhan ni General Nicolas Torre III na nakakahiya na itong sitwasyon. So, yan na nga. Ang kanyang pakiusap, isurrender. Kung hindi isurrender, payagan silang pumasok sa compound at hindi sila magdadala ng armas. Nakasimling uniforme pero walang baril at hahaluga din daw susuyurin ang buong compound na merong di umano 30 hectares na lawak dyan sa tabi ng Davao Airport at yung mga compound pa niya. So yan ang hamon ng PNP. Pag hindi pa ho nangyari yan, palagay ko may dapat nang gawin ng PNP ngayon dahil kayahiya na talaga sila. Itong balitang ito hindi lang ho sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo napapansin na ang PNP mahinang manghuli, pati ang NBI kahit na merong court order. At nadadala sila ng propaganda ng kabila na hindi nila isusuko at hinaharas lang. Pero hindi totoong hinaharas. Ang court order ay dapat sundin ng PNP. So sabi ni General Torre, gagawin nila ang lahat. Ayaw sabihin kung kailan, pero gagawin nilang lahat. Huhulihin niya. At kanyang idinidiin, si Kibuloy ay nasa loob daw ng compound. Kaya ho ginagamit yung mga member para hindi sila makapasok at sila hulihin ng PNP. So malinaw yan Sa intelligence report ng PNP, nasa compound lang. Kasi kung yan daw ay wala dyan, bakit ayaw silang papasukin ng PNP? Na kung anytime na gusto nilang pasukin. Although nung mga nakaraan pinapasok na, pero hindi nakita. Pero mas gusto nila, lahat ng sulok, gaano mang kalawak ang mga compound ni Kibuloy, gustong pasukin isa-isa ng mga pulis. Nakikiusap na yung pulis. Sagaran na po ito.
Dahil ngo talagang nakakahiya ng ilang buwan na tinuturing na pugante dahil hindi ho talaga nagsusurrender at nagpapakita, kaya tinuturing na pugante na sa batas. Yan din ang paniniwala ni Secretary Abalos at saka ni Pangulong Marcos Jr. tungkol ho dyan sa usaping yan. Nako, talaga naman ho, lumalaki at ako sa aking opinion, analysis dito sa isyong ito, habang pinag-uusapan ito, patuloy na nadadamis dito, patuloy na sisira dito si Kibuloy. Kasi ang pinag-uusapan dito, di umano sexual harassment, qualified human trafficking sa Pasig RTC, non-bailable offense yan. Di ba? Pinakamasakit po na kaso yan. May pinakamahirap na kaso yan. Guilty ka o not guilty, habang pinag-uusapan, siran-sira na. Pero kung pinagtataguan at ayaw harapin kasi hindi pa lumalabas, paano magkakaroon ng trial? At pinapalabas na sila ay hinaharas ng gobyerno, hinaharas ng PNP. Ay, malabo naman yon. Sabi ng PNP, kayo ang nangaharas sa amin. Hindi kami ang nangaharas sa inyo. Dahil ayaw nyo kaming papasukin ng tamang paraan at ayos. Noong June 30, kung yung mga gunita, binumba ng tubig ang mga pulis. Kitang-kita sa video na ipresenta pa doon sa hearing sa Senado. At ang video yan ay galing sa Kingdom of Jesus Christ. Sila naglabas noon. Ang mga pulis ay binumba nila ng tubig doon sa gate ng compound. Ayun, nako, naloko na. So, hindi pa ho tapos ito. Huwag kayong magsasawa dahil ang importante rito katarungan. Yung biktima umano ni Kibuloy naghahanap ng katarungan, justisya. Si Kibuloy naghahanap din. Ang problema, hindi magkaroon ng trial kasi hindi siya nagpapakita. At hindi naman papayag na hindi siya hulihin. Dahil ang pulis, ulit-ulit kong sinasabi from day one, sila ay inutusan ng korteng hanapin si Kibuloy at iba pa at ipresenta sa korte bago basahan ng sakdal at magkaroon ng trial. Bibigyan ng pagkakataon si Kibuloy at ng kanyang mga kasamahan ipagtanggol ang sarili. Pero sa isyong yon, ayaw kilalanin, ayaw nilang sundin, nananatiling nagtatago, nawawala at itinuturing ang pugante na. Ay nako. So issue lang po ito, walang personalan. Ang hindi lang nakakaintindi rito o yung mga nagagalit sa isyong ito na ating tinatalakay, yung mga kakampi nila o hindi nakakaintindi ng rule of law. Ang kanilang iniintindi at pininiwala, sila'y matitino. Sila'y walang violation, sila'y walang kasalanan. Ay kayo lang sasabi nun. Ang korte ang magsasabi kung guilty o not guilty after trial ng akusado. Yun po yun. Hindi kayo. Hindi sa media. O wala naman kayong media kakampi. Hindi sa social media. Kasi nga maraming totoong media hindi na tumatalakay ng isyong ito. Dahil alam nilang pangsarili lang yan. Rule of law ang kanilang paniniwala. Social media lang nagtatalakay nito, lalo na inyong social media. Na walang ginawa kundi batikusin pa ang pulis at ang ating gobyerno. Ay, ewan ko lang Talagang yan ang nangyayari. So, huwag magalit. Ang magagalit, one-sided. Ang magagalit, kakampi ng akusado. Ang magagalit ay kakampi ng hindi umiintindi sa rule of law. Any comment, reaction, malaya po kayo. Paki-like lang po itong mga bidyong ito. Or yung hindi pa, mag-subscribe, mag-follow sa Mike Abe Opinions Channel.